فرش التراب يضمني وهو غطاء. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inahu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Katotohanan ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Kanya, at tayo humihingi ng tulong at kapatawaran sa Kanya. At tayo'y nagpapakupkop sa Allah laban sa mga kasamaan ng ating mga sarili at laban sa mga pagkakamali ng mga gawain natin. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makapagliligaw sa Kanya, at sino man ang hayaan niyang maligaw ay walang magpatnubay sa Kanya. Sumasaksi ako na walang Diyos maliban sa Allah. Siya ay iisa, walang kasama sa Kanyang pagka-Diyos. At sumasaksi rin ako na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang alipin at sugo. Sumakanya nawa ang biyaya at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kayong mga naniniwala sa Allah at sumusunod sa Kanyang sugo, at takutan ninyo Siya sa tunay na kahulugan at pagkakatakot, sa pamamagitan ng sumusunod sa Kanya at di paglabag, pagpapasalamat at di pagtanggi at pag-alaala, at di pagkalimot at pagtuloy ng pananatili sa pamumuhay ng Islam hanggang sa huling hibla ng iyong buhay, upang makapagtagpo ninyo ang Allah. O sangkatauhan, katatakutan ninyo ang Allah at sundin ninyo ang Kanyang ipinag-uutos at iwasan ang Kanyang mga ipinagbabawal, sapagkat Siya ang lumikha sa inyo sa buong daigdig, ang maraming kalalakihan at kababaihan. Katakutan ninyo ang Allah dahil sa pamamagitan Niya ang nahiling ninyo sa inyong mga karapatan sa isa't isa. At ingatan ninyo na maputol ang inyong ugnayang magkamag-anak. Katiyakan ng Allah, Siya ang Rakib, walang hanggang tagapagmatyag sa inyo at sa lahat ng mga nilikha ng sabay-sabay sa lahat ng pagkakataon. Tunay na ang dakilang makatotohanan, pahayag ng aklat ni Allah, ang pinakamainam na gawain ay gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamasama ay baguhin ng mga ito, sapagkat ang lahat ng pagbabago sa relihiyon ay bid'ah, at lahat ng bid'ah ay pagkaligaw, at lahat ng pagkaligaw ay tungo sa impyerno. Ipagtagubilin ko sa inyo at sa aking sarili upang matakot sa Allah, sapagkat ito ay ang pagkakaloob at kaligtasan sa mundong ito at sa huling araw. Ang araw kapag walang kayamanan o anak ang makakatulong maliban sa Kanya sa harap sa Allah sa isang malinis na puso. Innal ladina yaksawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratun wa ajrun kabira. Katiyakan ang mga yaong natatakot sa Allah at sa kanilang Rabb na tagapaglikha, at Siya ay sinasamba nila, at hindi nila nilalabag ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala habang sila ay malayo sa paningin ng tao. At kinatatakutan nila ang parusa sa kabilang buhay, gayong hindi pa nila ito nakikita. Ang para sa kanila ay kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga kasalanan, at dakilang gantimpala na ito ay al-Jannah. Aynama takunu yuhdirakum al-mautu walau kuntum fi bujurin musyayadatin wa in tusibuhum hasanatun yaqulu yadihi min indillahi wa in tusibuhum sayi'atun yaqulu yadihi min indika kullun min indihi Allahi famali haula
wal alqaw bila yakaduna faquhum hadita. Kahit saan man kayo naroroon, ang kamatayan ay darating sa inyo. Kahit saang lupalop man kayo, kahit na kayo ay nasa loob ng inyong mga kuta na itinatayo ng pagtatatag ng malayo sa mga lugar ng mga labanan. At kapag dumating ang nakatakdang panahon sa inyo, ay mamamatay kayo. At kapag nangyari sa kanilang anumang kasiyahan sa makamundong buhay, sasabihin nila, ito ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag may nangyari naman sa kanila, di ka nais-nais na bagay, sasabihin nila, ito ay nanggaling sa sugong si Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang kabangmangan at kawalan ng kanilang pag-asa. At hindi nila alam na ang lahat ng mga pangyayari ay nagmula lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang pagpapasiya at pagtatakda. Sa makatuwid, ano ba ang nangyayari sa mga tao na sila ay walang maintindihan sa anumang mga paliwanag? Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, katotohanan po sa lahat ng nalikha ng Allah, lahat ay makakatikim ng kamatayan. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin da'ikatul mauti thumma ilayna turja'un. Lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Pagkatapos ay sa Allah tayo ay magbabalik para sa paghuhukom at pagbabayad. Pag dumating sa inyo si Malakal Maut, kung tawagin kamatayan, yan ay oras mo na. Kahit saan ka pa magtago, bata ka man o matanda, mayaman ka man o mahirap, babae man o lalaki. Katotohanan, lahat po tayo ay galing sa Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tayo ay nanggaling sa Allah, sa katotohanan tayo ay magbabalik sa Kanya. Lahat ng babawian ng buhay, lahat ng namamatay, maliban sa mga martir o maliban sa mga namatay sa digmaan. Sa landas ng Allah o pakikipagtanggol sa relihiyon ng Allah, sila ay makakatikim na kung tawagin ay ligalig ng mga mahapding ligalig ng kamatayan. Kahit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaranas ng ligalig ng kamatayan, ayon sa hadith ng propeta na isinalaysay ni Aisha radhiyallahu anha, tunay nakita ko ang sugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dumating sa kanya ang kanyang kamatayan, mayroon siyang lalagyan na may laman ng tubig na inilulublob niya ang kanyang kamay. Pagkatapos inihaplos sa kanyang mukha. Pagkatapos sinasabi ng propeta, O Allah, tulungan mo ako nang malampasan ko ang ligalig ng kamatayan. Mga kapatid, sa isa pang hadith bilang patunay sa kamatayan na di mo pinaghahandaan, puro ka nalang pamumuhay na aliw at laro sa mundong ito, at di mo pinaghahandaan ang pagdating ng kamatayan. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Kasama ng kamatayan ang mga ligalig. Mga kapatid, kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam walang kasalanan, perfectong tao, kung siya mismo ay dinatnan ng ligalig ng kamatayan, tayo pa kaya? Ang mga mabuting Muslim ay makakaranas na yaong mga ligalig ng kamatayan. Ang mga masasamang Muslim na makasalanan, ganun din. Ang mga walang pananampalataya, ganun din ang mga munafikun. Ano ang ibig sabihin ng mga ligalig ng mga mabuting Muslim o mahintakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ang ibig sabihin, sila ang mga mabubuting Muslim na matakutin sa Allah ay makakaranas din ng kamatayan. Ito po ang kahuli-hulihang pagsubok, mga kapatid, sa inyo na makakamtan sa buong buhay. Ito ay dahil puro pagsubok sa umaga hanggang hapon at gabi mula bata ka pa. Sinusubukan ka ng mga kalamidad. Sinusubukan ka ng mawalan ng mahal sa buhay at mga ari-arian, at sinusubukan
at sinusubukan ang iyong mga pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok kung ikaw ay nakakapasa sa kahuli-hulihan na pagsubok ay ang pagsubok ng mga ligalig ng kamatayan. Ito ang kahulihan na pagsubok. Ibig sabihin, kapag ikaw ay pumasa sa kahuli-hulihang pagsubok, ang kasunod ay ginhawa, mga kapatid. Ginhawa sa iyong libing, ginhawa sa iyong paghuhukom, ginhawa sa iyo sa kabilang buhay. Ngunit ang mga daranasin naman ng mga Muslim na walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga Muslim sa pangalan, mga Muslim na di nagsasala, mga Muslim nagsasala lamang kapag araw ng Yawmul Jum'ah, ganun din ang mga makasalanan na Muslim na babae na hindi naghihijab, ganun din ang mga walang pananampalataya, mga Yahudi, mga Nasrani, at ganun din ang mga peke na Muslim, mga Muslim sa pangalan, ngunit sa totoo ay galit sa Muslim. Islam sa pangalan, ngunit sa kanilang daratnan ay simula pa lamang sa ligalig ng kanilang libing, ligalig sa kabilang buhay at mga kanilang parusa sa impyernong apoy. Aqulu qawli hada astaghfirullah liwalakum walisa'iril muslimina wal muslimat min kulli danbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu alal mursalin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ilal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Nang walang nanggaling sa mundong ito at nang hindi namamatay, huwag mag-isip na makayaon sa paraiso ng walang kamatayan. Hindi natin maaring managinip upang pumunta sa paraiso nang hindi makatikim ng kamatayan. Kaya tayo ay namamatay kung gusto natin ito o hindi. Ang kamatayan ay katotohanan, hak. Ito ay isang sipi sa paraiso. Sa makatuwid ang bawat isa ay upang tandaan ang kamatayan, upang ihanda ang kanyang sarili para sa araw na iyon. Pinaalalahanan tayo ng ating minamahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroon tayo upang alalahanin ang kamatayan. Mga kapatid, nandito tayo ay para tandaan na tayo ay may kamatayan. Mayroon tayong paghahanda para sa ating sarili upang matugunan ito. Bago ito ay nakatugon sa atin, kaugnay nito, sinabi ng ating minamahal na propeta, gawin ninyo ang inyong pamumuhay bilang kung ikaw ay upang mabuhay, magpasawalang hanggan. At gawin sa darating na panahon bilang kung ikaw ay mamamatay bukas. Mga kapatid, tandaan natin ang kamatayan ay isang proseso ng pahinga para sa parehong mga mananampalataya at ang mga masasama. Umaasa tayo at manalangin na tayo ay mga Muslim, sumusunod sa Allah sa ating mga pribado at pampublikong buhay. Umaasa tayo at dumadalangin sa Allah ay magiging masaya sa atin. Dadalangin natin kapag ang kamatayan ay dumating sa atin, tayo ay handa na upang harapin ito sa tapang. Umaasa tayo ay kapag tayo ay namamatay, tayo bilang mapagmahal at sinserong Muslim.